Okay, di makatulog. Mag-aalauna na. Basa pa buhok ko eh. So, yes, vlog tayo. Okay, I decided to topic this. Ewan ko sa inyo kung ito po ba madalas niyong naririnig sa mga ina-attendan yung mga congregations or churches o sa mga institutes or churches or whatever. Yung tungkol po ito dun sa death and life is in the power of the tongue, are in the power of the tongue. Kung ano yung sinasalita mo, actually yun ang mangyayari sa'yo eh. Kasi if you have faith in Jesus, I'm talking to born-again Christians here, okay? Yung effectivity nito, yung pag-speak ng words, no? Out of nothing, you can speak. Because Jesus lives in you, the Holy Spirit lives in you, your words have power. Pero, umpisahan mo yan sa pag-reject doon sa mga naririnig mong language of the world. Meron pong language of the world. Like for example, ay, maghihirap yata ako ngayon. Ay, wala yata akong pera. Yes, at ang nakakatakot po nito at ang nakakasad ka na lang po natin, ang mga nag-i-speak sometimes ng language of the world sa atin, ay yung mga mahal natin sa buhay na wala sa Panginoon. I have one aunt na galing ng Amerika o nasa Amerika. Unbeliever po siya na yung grabe ang language of the word sa kanya. Puro negativity, puro negatibo. No? Pagka may nakita siyang parang inuubo, gano'n. Baka gano'n na yan. Baka may sakit na yan, gano'n. Refuse to hear language of the world first. And then you can speak. Because death and life are in the power of the tongue. Psalm 118 verse 21 po yan. Okay? So ang salmo po, ano po ba itong salmo? Sino po ba ang may akda ng salmo? Walang iba kundi po si Haring David. Okay. At ang salmo po, mostly ito po ay mga prophecy tungkol sa future. So we can relate to this. We cannot just only relate to this, but we can claim this. Death and life are in the power of the tongue. Ang Proverbs 18 pala siya, 21, no? Yes. Proverbs also we can claim, no? Kasi ang Proverbs po, ito ay mga applicable sa mga pang-araw-araw na gawain natin. Yes, tama po pala. Hindi po pala Psalm. Meron pala akong gustong sabihin doon sa Psalm, nakalimutan ko, maganda rin po siya. Ayun, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Huwag niyo pong kalilimutan yan. At saka, ito sigurado ko nasa Psalm po ito. Psalm 103 verses 2 to 5, yun po ang mga benefits natin bilang believers. Napaghalo-halo ko po kasi wala naman po akong hawak na kodi ko. Ganito po sa vlog natin, totoo pa. Nagkamali po ko, halimbawa, hindi po ko nag-edit. Ayoko po. Dahil totoo lang tayo dito sa vlog natin. No? So, pati mga alulong ng aso, siguro may nakikitang multo, naririnig. O diba? Ganyan tayo katotoo dito. Be real, be realistic. Ako, lumalabas na yung mga kaluluwa. Nakita ko. Joke. Saan na ba tayo? Ang pirang mga asong ito. Kasi po dyan po sa tapat ng bahay namin, worker po yung mag-asawa diyan. So, gabi po sila umuwi. Ewan ko po kasi may business po sila. Actually, mag-uumaga na po. So, dito naman po sa syudad, pare-paro tayong hindi makatulog. So, ayos lang, di po ba? Okay, saan ba? Ba't pa tayo napunta dyan? Okay, so, sinasabi ko. Ayun, yung Psalm, si Haring David po ang may akda. Can we claim Psalms? Of course, by all means. Itong gusto ko sabihin sa inyo. Believers, I'm talking to believers. Yung mga sumpa po sa Old Testament, hindi na po para sa atin yan. Tandaan nyo lahat ng sumpa natin, Galatians, Bible, sige, mga Bible nyo kunin nyo po. Okay, isulat lang nyo. Galatians 3:20. Lahat ng sumpa sa atin, kinuha na ni Kristo Jesus nung siya ay namatay sa krus. Sapagkat sumpain ang mga ibinitin sa puno.
Di ba? Lahat ng sumpa natin, kinuha na ng Panginoong Jesucristo. Praise you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. You know what? We cannot do anything just to praise Jesus. Napakabuti ni Jesus. Namatay siya para sa atin. Hindi lang para bigyan kaligtasan ng kaluluwa natin, kundi para bigyan tayo ng maraming blessings. Abundant life. John 10:10 yan. At higit sa lahat, health. Basahin niyo. Sabi ko, basahin niyo po Psalm 103 verses 2 to 5. So, i-declare natin, pag-gising niyo sa umaga, refuse to hear the language of the world. Again, umpisahan nyo, i-refuse nyo munang marinig yung language of the world, i-rebuke ninyo ang language of the world. Ano po bang language of the world? Halimbawa, may sakit ka. Ano po ba ang pwede mong marinig na language of the world? Ganito. Naku, baka meron kang malalang sakit. Naku, baka ganito yan. Naku, baka ganon. Hindi ba lahi nyo may cancer? Hindi ba lahi nyo may... Refuse to hear that. In Jesus' mighty name, I am healed. I am whole. And then, I suggest mag-take ka ng komunyon. Meron ka mga... Kung meron kang anything dyan, pwede mong gamitin ng elements ng... kung may red wine ka, social ka, halimbawa, o red wine. Tapos, kung medyo nagtitipid ka naman, Gatorade. Gatorade, no? Yun. Ako ginagamit ko po Pepsi Max. Meron akong Pepsi Lime ang ginagamit ko. Kaya lagi ako may Pepsi Lime eh. Oo. Tapos, pandesal, yung binili sa umaga. Di ba? Yung 24/7 na pandesal. Di ba? Yun ang ginagamit na. Tapos, yung mga gardenia, ganyan, pandesal. Ayun ang pwede natin gamitin na element ng bread, no? Nang sumisimbolo siyempre sa body ni Jesus. Tapos yung Pepsi Lime, sumisimbolo sa kanyang dugo. Symbol lang naman po yun. You know what? Kasi pa nagkukomunyon ka, ang sabi kasi ng Bible, biblical yan eh. Dinideclare natin yung ginawa ni Jesus sa cross, yung ginawa ng Panginoon sa cross, bago siya dumating. Anytime now, hindi po ba hinihintay na po natin siya sa kanyang sa rapture. First, i-rapture po tayo. Nagkakamdali tuloy. Ito kasalanan ng mga aso yan. Maingay kasi sila. Yan. Ang daming dumadaan po kasi alam niyo naman dito sa syudad, hindi tayo natutulog. The city never sleeps, right? Yun. So, saan ba tayo napunta? Okay, yan. Yung sinasabi ko. Okay. Yung mahalaga po nagkukomunyon po tayo. And I'm not saying na gawin mo yan para maligtas ka. Of course not. We're doing everything now. Now we are believers. We're doing everything now out of delight because we're happy. Alam natin, ligtas tayo. Hindi ka ba magiging masaya na alam mong minahal ka ng Panginoon, niligtas ka ng Panginoon, binigyan ka ng buhay na walang hanggan? Di ba? Hindi ka ba magiging mapagpasalamat nun? In every situation, alam mo rin yan si Jesus, niyayakap ka, minamahal ka, iniibig ka. Di ba? Minsan kinukondem mo ng sarili mo, pero ang Panginoong Jesus, mahal na mahal ka pa rin. Yun siya. Dahil siya ang namatay sa krus, tetelestai, naganap na. It is finished. Di ba? Lahat ng kasalanan mo, past, present, future, pinatawad na. Lahat ng kasalanan ng buong mundo, ipinataw na kay Kristo 2,000 years ago. Kaya nga po, iniwan na siya ng Ama. Kaya wala na pong power sa atin ng mga language of the world. At ang masaklap po dito, sabi ko po sa inyo, ang nagbibigay sa atin ng language of the world, minsan mga minamahal pa natin sa buhay. Kaya kung meron ka mga anak na unbeliever, merong language of the world dyan. Halimbawa, ganito, kahit mahirap ang buhay, ayos lang. Kaya-kayanin yan. Ang dami po sa Facebook na ganyan. Kanina nakita po ko, kulang na raw yung budget, pero kaya yan. Pero wala naman sila binabanggit na Diyos. By the help of God. Tapos meron pa, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa, mga ganyan. Language of the world po yan. Yung mga hindi marunong lumingon sa, although si Jose Rizal po may sabi niyan, pero kung titignan mo kasi, no, I love Jose Rizal, marami akong libro niyan. Yung sabi kasi niya, ang hindi raw marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makapaparoon sa paroroonan, no? Tama naman po yun. Pero mas gusto ko po yung ang lingon ng lingon ay hindi makakarating sa paroroonan. Ayun ang sabi naman ni Jesus Christ. Di ba? Sabi ni Jesus Christ, hindi karapat dapat sa akin ang lingon ng lingon. Di ba? Dapat, it's time to determine the language of the world and the language of our soul, the Bible, the Lord Jesus Christ. It's time to determine and choose to speak the language
of our soul. That's the Holy Bible. Ne? Alam niyo ba sinasabi ko? Okay? Mahal natin si Jose Rizal, pambansang bayani natin siya. Pero mas pipiliin ko yung sinabi ni Lord Jesus na hindi karapat-dapat na maging disciple ko yung lingon ng lingon. Oo nga naman, lingon ka ng lingon sa pinanggalingan mo eh. Ay sabi nga ni Apostol Pablo ay isa lang ang ginagawa ko ngayon, forgetting the past and focus on what is ahead. Hindi niyo pa napansin, maraming mga language of the world. Ingat po tayo dyan. Sige. Yung mga popular saying ang sinasabi ko. Tapos yung mga negative na salita, yan, language of the world lahat yan. Language of the world yan. Kaya ngayon, ang nakakalungkot po nito, ewan ko lang po, if you observe this sa Facebook, ang daming tao. Sa Facebook, marami silang mga, nakita niyo yung mga paborito nilang i-post ngayon sa Facebook. Halimbawa, isang sikat na artista, nag-coach siya, yun ang nilalagay nila eh. Ang mga nagko-quote, mostly lang ganyan, mga unbelievers. Ako nagko-quote din po ako minsan pag nagustuhan ko yung laman. Pero mostly word of God talaga. If you are a believer, itong gusto ko sabihin po, born again Christian ka, hindi ko sasabihin lahat, pero at least, napakarami mong post tungkol kay Jesus. Yes, sa Bible, di ba? Doon sa mga, sa My Day mo, si Jesus, di ba? Minsan lalagay mo pang profile picture mo yung mga Bible verses. Napakaganda. Pero hindi ko sinabing gawin naman yung lahat na gano'n, di ba? Kasi nasa grace naman tayo. Kung nililid ka lang, Panginoon, bakit hindi? Hirap makakuha ng antok. Pag hindi ka dalawin ng antok, mag-record na lang ako. Dahil, yes, marami pa makikinabang. So, yun ang gusto ko sabihin po sa ating lahat. Maraming language of the world. Like for example, ang language of the world, palaging negative, palaging paghihirap, palaging, pagdurusa. Hindi. Yung mga mahilig manood ng mga drama. Di ba? Tignan-tignan po ninyo. I'm not saying huwag kayo manood ng mga ganyan, pero mas piliin natin panoorin yung mga preachings ng mga pastor na marurunong, na mga talagang masasabi nating, you know what? Yung pwede tayong makinabang. Ayun, tulad ditong Daily Good Vibes. Hindi kinabang kayo dito. Malaki. Subscribe na po kayo. Diba? Yung mga hindi pa nakasubscribe na kamag-anak, pa-subscribe niyo po dito. Kasi ito, pangako ko lang naman po ito. Tulad ngayon, hindi ako makatulog. Diba, may kanta si April Buere, sa gabi, di makatulog. Kantahin ko pa. Pag hindi ako makatulog, talaga ako yung nag-vlog. So maraming kapakinabangan din eh. No? Dahil dito walang bida kundi si Jesus. Daily Good Vibes is Jesus. Okay, bakit nga po ba Daily Good Vibes? Kasi ang gusto ko po, on a daily basis, meron akong na-i-offer sa inyo na salita ni Jesus. Siyempre, pag nakarinig ka naman ng salita ni Jesus, hindi ka ba nag-good vibes? Hindi ba pampa-good vibes siya? Ganun po yan. Kaya ang gusto ko pong sabihin po sa inyo, it's time for us Christians, believers, to move forward. Ipagmalaki natin ang salita ni Jesus. Kasi, sabi ko nga po sa Facebook, obserbahan po ninyo. Halimbawa po, isang sikat na artista. Halimbawa si Taylor Swift. Kasi siya po ang pinakasikat na tao sa buong mundo ngayon. Walang tatalo kay Taylor Swift. Maniwala po kayo sa akin. Sa 2028 daw, she will have a concert here. At talagang ipagpapabuild siya ng stage. Walang tatalo kay Taylor Swift. Siya ang pinakasikat na tao sa buong mundo sa ngayon. Okay. Pag si Taylor Swift nag-quote, maski malayo sa sinasabi ng, pardon me ha, ako may mga CD ako ni Taylor Swift, mahal ko rin siya. Gusto ko po yung mga music niya. Pero sometimes, yung kanyang, siyempre, yung kanyang pananaw, hindi tayo suwato, hindi tayo akma, o hindi tayo agree. Pero yung mga hindi inaagrihan ng salita ng Diyos na kanyang pinopost, marami pong nag-share niyan sa Facebook. Dahil, sometimes hindi doon sa mga ipinost niya ng mga salita o kataga, kundi dahil sikat siya. Siya ang pinakasikat na tao sa buong mundo.
Aminin po natin yan. Walang tatalo sa kanya. Di ba? Pero tatalunin niya ng Antichrist pagdating niya. Siyempre, malayo. Malayo. Milya-milya. Okay? Pero sa ngayon, ang pinag-uusapan natin, Taylor Swift, she's the most popular person on earth right now. Grabe. Ang impluensya sa mga kabataan. Although matanda na rin siya. Magte-35 na yan. Hindi kami nagkakalayo ng edad niyan. Pero, ba't nai-impluensyahan pa niya yung mga kabataan? Hindi niya napansin niyaon. Oo. So, ayun pong gusto ko pong sabihin po sa ating lahat. Kung sikat yung nag-post, maski malayo sa sinasabi ng salita ng Panginoong Hesukristo sa Biblia, yan ang gustong-gusto nilang sinashare. Ibinabahagi. Dahil sikat yung tao nagsalita Di ba? Pero tandaan ninyo, may nakalagay po sa Book of Hebrews, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kaya ito pong iiwanan ko sa inyo sa gabing ito o sa umagang ito. Alauna na, umaga na po. Piliin na, ngayong nalaman niyo pong lahat ng katotohanan na meron palang mga negative na things o mga negative words na kung tawagin ay language of the world. At meron pong language of the soul, ang banal na kasulatan. Ano po ngayon ang inyong pipiliin? I will let you that question. Answer it in your hearts. Be honest in answering it sa mga puso niyo. Bye-bye.